beautiful people! Welcome back to my channel. This is your Mama Sam. Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre, kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty ng Mama Sam ninyo, fresh overload pa rin, di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana. Dahil sa banana, mas nakakaloka ang ganda ng Mama Sam ninyo. Charot! So, kamusta naman kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong araw ng Tuesday. So, happy Tuesday sa atin lahat ng bonggang-bongga. At hindi lang yan, syempre, gusto ko rin magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa pagmamahal at support na binibigay ninyo. At hindi lang yan, syempre, sa mga makasolid na makamamasam dyan. At saka syempre sa mga bago nating subscribers, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat talaga sa pagmamahal at support at higit sa lahat sa tiwala na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. Grabe, sobrang thank you. Para abangan ninyo ako ng araw-araw ay maraming salamat po. Kaya naman ngayong araw na to, marami akong hatid na chika sa inyo na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo ng bonggang-bongga sa mga pag-uusapan natin ngayon. Kaya guys, wag na nating patagalin ang ating mga chika. Para sa una nating chika, ito na nga, coronation night ng Miss Universe Philippines magaganap daw this coming May 1, 2026 sa SM MOA Arena. Anong chika mo dito, Mama Sam? Well, ang chika ko dyan, sobrang tagal. Oo, nakakaloka, inabot ng ilang buwan. Anyway, so mabilis lang naman. So parang bukas hindi mo na alam, May na, o di ba? Sana sinabi na lang May, tapos nagpa-screening na lang kayo ng April, ganon. Para hindi ganon kahaba para saan ang haba-haba ng Miss Universe Philippines. Anong meron? Wala naman tayong nakitang ganon, kundi puro photoshoot. Di ba? So, nakakaloka. Hindi ba enough ang photoshoot sa ilang araw? Oo, kailangan talaga everyday, tapos 3 months, ganon. Di ba? Anyway, so syempre, I'm so excited sa anuman ipapakita ngayon ng Miss Universe Philippines. Syempre, bongga yan, for sure. Alam naman natin na taon-taon naman binobonggahan naman nila ng todo, di ba? Bongga ba? Charot. At syempre, excited ako kung sino nga ba ang bagong tatanghaling bagong Miss Universe Philippines. Kaya ayan ang abangan natin this coming May 1. O, di ba? So, i-mark mo na yung calendar mo for sure, hindi naman na ito mauurong. At hindi na ito makakancel. Sure na yan. Kaya, abangan mo yan, no? Di ba? So, yon. So, I'm so happy sa mga magiging eksena ng mga candidates habang dumarating na sila sa finals night. Di ba? So, matirang matibay, sabi ng ganon. Ganon! At saka, ito ang sumunod na chika. Para sa sumunod natin chika, welcome back to Thailand para kay Miss Grand International Emma Tiglao. So, syempre, coronation nga ng Miss Grand Thailand. So, a-attend syempre ang Miss Grand International kung saan invited siya. Hindi siya nag-i-stay dito sa Thailand kasi may trabaho din siya sa Philippines, di ba? And then, of course, so yon. At pupunta nga siya sa coronation ng Miss Grand. Bongga yan, di ba? So, I'm so happy para kay Emma Tiglao. At alam natin na nagiging busy na ang Emma kasi punta doon, punta dito. Hay nako, finally, magkikita uli kami. At I'm so excited for Emma Tiglao. And looking forward ako kung ano nga ba ang magiging eksena ganap this coming coronation ng Miss Grand. So dyan tayo, tututukan natin yan ng bonggang-bongga. Kasi nandiyan sa Emma Tiglao. Di ba? Kaya, good luck. Ayun. So, excited ba kayo? Dapat ma-excite kayo. At para naman sa sumunod natin, chika, eto, Miss Global Australia. Handang-handa na daw para sa Miss Global na gagawin dito sa Bangkok, Thailand this coming September 29 to October 11. Si Kimberly Street ang kanilang representative at ayun nga, dati tong Miss Universe Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam?
ang chika ko dyan, finally, makikita ko siya in person, di ba? Kasi, di ba, nung lumalaban siya noon sa Miss Universe Philippines, isa siya sa mga gusto kong kandidata. At eto na, exciting ng momento na makikita mo siya in person. At ayun, sana ma-interview natin siya. At manonood din ako talaga ng Miss Global kasi syempre ang ating pambato ang susubaybayan natin diyan, 'di ba? Si Valerie West naman, oh, 'di ba? Kaya let's see kung ano ang mangyayari dito sa Miss Global, kung makukuha ba to ni Miss Australia or ni Miss Philippines. So, yun yung kaabang-abang dyan. Ako naman, parang nakikita ko naman at least, 'di ba, na-experience niya ng ipadala sa international stage. And then, ayan. So, dito, this time, masusubukan talaga yung lakas at galing ni Kimberly Street. At syempre, dahil may dugong Pinoy siya, I'm so excited din sa mararating niya dito sa competition ng Miss Global. Kahit ang pambato ay dinadala niya ay Australia. Di ba? I'm so excited. Laban yan. Kaya naman, para sa sumunod natin, chika, eto nga, pambato ng Tarlac, laban na laban daw sa Miss Universe Philippines. Anong masasabi mo, Mama Sam? To be honest, sa kanya nakikita ko na pwede itong kumuha ng corona. Baka mabigyan ng corona. Kahit pa sinasabi nila, nako, ang hina naman ng com skills niya, kahit pa sabihin nila, nako, kulang pa yung atake niya. So parang feeling ko, para siyang kasi si Chris Nagravides na kung paano umatake. And then yung beauty niya, wag mong isnabin. Kasi sa totoo lang, ang pambato ng Tarlac dito sa Miss Universe Philippines na si Marian Arevalo ba? Arellano. So yon na talagang masasabi ko na in fairness sa kanya, Pinay na Pinay. Kitang-kita mo talaga na ito yung Filipina beauty na pwede mong dalhin sa international stage. Pero, hindi ko nakikita na magmi-Miss Universe siya. Sa ngayon magmi-Miss Universe Philippines, hindi pa. Pero siguro kung mga charm, ganon, and then prepare siya for the pageant, I think yes, pwedeng-pwede. Kasi yung beauty na meron siya, talagang mapapawaw ka din eh. Yung nandoon na para, wag mo lang siyang pagsilitain pa, ay bongga talaga yung beauty na meron siya. So sabi ko, baka gawin tong Miss Charm. Siyempre hindi naman to gagawing Miss Universe kung hindi pa ganun kabuo yung com skills niya. Pero kasi sa Miss Charm, nakikita ko na, okay, pwede to i-train. Kasi very charming naman talaga. So, ikukumpara ko siya sa naging pambato nila na si Adele ng Thailand, di ba? Ay, nako, pasok yung beauty talaga neto. And let's see kung ano ang mangyayari sa kanya dito sa competition. Sana wag masayang kasi sobrang ganda naman talaga. Diba? At nakakaloka yung beauty na meron siya. As in, talagang nakakaloka kasi maganda talaga si ate. Oo, ganon! Kaya, laban Tarlac. Kayo ba? Sasanayon ba kayo? Kasi nakita ko yung beauty niya kanina. Parang, sabi ko, wow, parang Pinay Barbie na ang ganda-gandang tignan. So, let's see. Sabi ko nga, pwede din to mag-supranational eh. Bukod doon sa supranational, pwede din maging charm. Kasi di ba pag supra, 1 year pa naman yung hihintayin niya. So, let's see. Malay ninyo, di ba? Maging Miss Supranational pala siya. So, laban Tarlac. Anita Rose Gomez, Mama Sam, tingin mo, pwede kayang sumali sa MGI All-Stars? Oo naman, bakit hindi? Yung beauty ni Anita, pang MGI All-Stars talaga. At nakikita ko naman na laban yung ganda na meron siya. Sobrang naniniwala ako na someday, jojoy to sa MGI All-Stars. Pero kasi parang feeling ko gusto niya rin yung Miss Grand Philippines talaga eh, yung Miss Grand International. Kaya hindi ako magugulat kung sasali siya sa Miss Grand International or sa Miss Grand All-Stars. Maraming mga candidates natin na nag-aabang kung ano nga ba ang magiging eksena ng Miss Grand All-Stars. Ayan talaga yung inaabangan na lahat. Since na nandito na si Gasini, so for sure, kapag nakita na nila yung laro dyan, magsisisalihan na yan mga yan. But for now, syempre, abangers sila kung dapat ba talaga tayong sumali dito o hindi. So, ang nakikita ko naman si Anita Rose, parang feeling ko ang first bet niyang salihan ay MGI.
Miss Grand International. And then, siguro, kapag nakita niyang maganda sa MGI All-Stars, hindi ako magugulat kung magiging kandidata talaga siya dyan. But, naniniwala ako na possible sa anumang pageant na yan. So, let's see in the future. So, yon laban. Di ba? And then, para naman sa sumunod natin, chika, tingin mo, Mama Sam, si Aliana Aduana saang pageant dapat sumali ngayong taon na to? Kasi 'di ba gusto niya nga Miss Universe Philippines. Oo, si Liana. Pero ako sa totoo lang, kung magmi-Miss Grand siya, why not? Oho, Miss Grand Philippines ha. Kasi parang feeling ko, ito yung mga magandang pang-package talaga sa Miss Grand. Pero this time, hindi kasi ako naghahanap na, ay gusto kong sumali si ganito ngayon dito sa Miss Grand. Kasi parang feeling ko, masasayang yung laban nila eh. Yung instead na parang ang feeling mo mananalo sila, parang ay hindi sila mananalo dito. Sayang yung laro. So siguro by 2027, kung gusto talaga ni Liana Aduana sumali, so ayun, gusto kong siyang isalang dyan sa MGI All-Stars. Sa Miss Grand, Miss Grand Philippines. And then, tingnan natin in the future, pero kasi parang feeling ko, si Liana ay nagpapahinga. At parang feeling ko babalik talaga siya sa Miss Universe Philippines eh. So, yon ang nakikita ko kay Liana Aduana. Kumbaga parang pahinga muna. Kung sasali man siya siguro sa pageant, parang Miss Universe Philippines talaga yung target niya eh, no? So, yon. So, good luck kay Liana. At saka, marami talaga nag-aabang sa kanya. Kaya, excited din ako for Liana Aduana. And then, para naman sa sumunod natin, chika, kay Luciana Laguna, Mama Sam, kay Ashley Subiano Montenegro, tingin mo, Mama Sam, mananalo ba sa Miss Universe Philippines? To be honest, yung nilabas niya yung evening gown niya, isa siya sa mga nagustuhan ko din eh. Ito gawa ni Ryan, Uson. Gusto ko yung kanyang evening gown. And then, kaya lang sa ngayon, sabi ko nga, styling yung kailangan nilang tutukan. Pero kasi eto, nakitaan ko na siya na, ay, ang ganda ng makeup niya dito, in fairness. Ito sa evening gown, medyo light lang yung makeup. And then, medyo parang kinukuha nila yung perfect na timpla. At maganda naman. Nagmukha nga siyang Gretchen Barreto dito sa photos niya dito sa sa evening gown. Kung pansinin ninyo, i-focus ninyo yung mukha. So parang Gretchen Barreto yung atake, di ba? So maganda naman si Ashley. Ang kailangan lang talaga, sablay lang kasi sila dito sa styling, sa makeup, sa ayos ng hair. So dapat dito, ito yung pag-aralan nila kung ano nga ba ang gagawin nilang ayos kay Ashley. At ano nga ba ang makeup na sasanayon dun sa mukha niya na magmumukhang mild lang at magmumukhang lalabas yung ganda, di ba? So, yon kasi, ayun yung importante. Kasi may mga girls kasi na maganda naman talaga. Pero, nasasalisihan sila doon sa sa styling at saka styling ng hair at saka sa makeup. So, ngayon, ayun yung tamang dapat nilang kunin na timpla para mas kumabog pa. So, hindi ko lang siya napili do sa top 5 kasi may mga top 5 talaga akong nakita ng magaganda. Pero isa si Ashley sa mga nagustuhan ko sa kanyang evening gown. And then tingin ko, kung kaya niya talagang umariba, pwede siyang maging Miss Supranational. Why not? Diba? Kasi may ganda. Pwede nga din siya maging Miss Cosmo. Kaya lang, kailangan lang talaga i-perfect nila yung styling at saka yung makeup ni Ashley. Kakabog yan, promise. So, yan! And then, ayun. So, para naman sa sumunod natin, chika, ito nga, Diyos ko, pinag-uusapan din ngayon. Sabing ganun, Tara Valencia for the Miss Grand Philippines. Anong chika mo dito, Mama Sam? Ay, nako, why not coconut? Gusto ko yan. Gusto ko kasi nakita naman natin na sobrang ganda naman talaga ni Tara Valencia. Siyempre, tapos na siya sa supranational at naging third runner-up siya doon. Kung yung mga runners-up dito or nagiging top 10 sa Miss Grand ay nananalo sa Miss Universe, nananalo sa tawag dito, sa supranational, why not naman yung galing sa supranational ay lumaban ng Miss Grand at manalo naman sila ng Miss Grand, diba? So, Tara Valencia for the Philippines, para sa Miss Grand Philippines, international or Miss Grand Philippines natin, why not?
Pero hindi ngayong taon na to. Ayokong masayang si Tara Valencia ng ganun-ganun lang. Siyempre gusto ko, hindi na kasi ako naghahangad na, ay dapat mag-triple back-to-back tayo dito sa Miss Grand. Parang enough. Oho. Kasi sabi nga ni Mr. na never enough. Oo, ang Philippines. But for me, it's enough. So, tama na muna tayo doon sa back-to-back. So, parang feeling ko kahit sino muna ang maglaro ngayon, kahit hindi kilala or mga baguhan na gustong sumali sa bigyan natin sila ng chance. Ito na rin yung pagkakataon ng Miss Grand Philippines na kumuha sila ng proper na candidates na pwedeng ilaban, di ba? Sabi ko nga, pwede nila ilaban dyan si Michelle Arceo, ayan. Tapos pwede din siyempre si Tara Valencia. Hindi si Tara, wag na muna. Kung sino pa man. Kasi parang feeling ko, ngayong taon na to, parang swerte na natin kung kaya natin maka-top 5 or mag-runners up uli. Ayun. So, okay na ako doon. Pero yung winner, hindi ko muna ihangad yan. At huwag kayong masyadong abusado. Ang swapang ay walang napapala. Diba? So, yun. So, take it easy, guys. So, marami pang taon. Huwag yung puro target natin. Corona. Kulang na lang isubo sa atin yung gintong corona para magsitigil tayo. So, ako para sa akin, it's enough. Yung nakapag back-to-back CJ Opiasa at Emma Tiglao. And then, looking forward ako sa magiging candidates natin ngayon. Bonus na yan pag naka-top 5. And then, sabing ganon, marami naman daw mga baguhan na pwedeng sumali sa Miss Grand and then go, di ba? So parang ito na rin yung chance ng Miss Grand Philippines na ipakita sa atin ang kanilang pageant ay hindi sila, alam mo yung bunot-bunot lang. So at least meron silang candidates na kayang umangat sa Miss Grand. And then, ayun na, ipakita yung brand. Ayun, ganon, di ba? And then, I'm so excited. Si Tara Valencia siguro for 2027 or 2028 for the Miss Grand Philippines. Kaya yan, bata pa naman si Tara. And then, para sa sumunod na chika, eto nga, sabing ganon, pinag-uusapan ngayon, si Bea Milan Windorski. Nga pa, ang magiging Miss Universe Philippines, Diyos ko, wala nang iba. Nakikita ba ninyo kapag nag-ayos na siya at gumalaw na siya, yung iba talagang pinipilit nilang gumalaw ng todo-todo. So, eto nga, marami nga nagsasabi na ayaw nila kay Bea kasi half Pilipina and half USA. Pero yung nanalo sa Oscar na from USA na may half Pilipina, Diyos ko, eto na, nabasa ko yung mga comments nila, nakakatuwa, nakaka-proud. First Pilipina na nanalo sa Oscar, nakakaloka kayo. Talagang kailangan dikit-dikit yung pangalan natin dahil may dugong Pilipina siya. Ganon. Tapos pagdating kay Bea, ayaw ninyo. Nakakaloka, gusto ninyong manalo yung candidates ninyo. Di ba? So, dapat, kung sino man yung mananalo dyan, may mixed blood yan o wala, suportahan na lang natin. Kasi lahat naman sila puro Pilipino. Di ba? Mga Pilipina beauty queen yan. Kahit pa sabihin mo, itong may dugong ganito, itong may dugong ganyan. Kaloka ka. Ayun nga eh. So, ito, isa-isahin natin ha. Pia Wurtzbach, may dugo siyang banyaga. Si Catriona Gray, na Diyos ko, sinasanto ng lahat. Ayun, may dugo ding banyaga yun. At ito pa, nakakaloka. Si tawag dito, si Gasini Ganados, puring-puri sila dahil sasali sa MGI All-Stars. Pero hindi nila naalala na si Gasini ay kalahati nun ay Palestine ba? May dugong lahi, di ba? May banyaga, dugong banyaga. Si Mama Sam ninyo, may dugong banyaga. Charot! So, yan. Naman, meron ako. And then, ayun. So, basta ang importante ay sinasa puso niya ang pagiging Pilipino. At once na nasuutan niya ng sash na Philippines, kahit ano pa yan, kung dito nga walang dugo di ba? Pure 100% India. But,
they proud dahil nakarating ng first runner-up sa Miss Universe. O, di ba? Kaya kayo, huwag kayong masyadong magtataray dyan. At tanggapin ninyo ang katotohanan na malakas talaga ang laban ni Bea. At ako yung nakita ko, Diyos ko Lord, kay Bea na to. Nakita ko kanina yung eksena nila doon sa, ewan ko saan yun. Diyos ko, nag-emote at ang ganda ng mukha. Alam mo, ang maganda kay Bea, simple lang gumalaw eh. Yung hindi siya yung parang papansin sa mga pero kapag gumalaw na, pucha naman, natural na natural talaga yung ganda niya. At yung ganda niya, hindi mo na kailangan pilitin na maging maganda. Hindi mo kailangan lagyan ng maraming spray para magmukhang bata at magmukhang fresh. Yung alam mo yung mga pilit na ganda na ginawa naman ay binotox ng binotox. Nakakaloka, di ba? At least siya, natural yung ganda niya. Pag inayusan mo na talaga, sabog, di ba? Kaya bongga para sa akin ang Bea So na-amaze ako kasi parang hanap tayo ng hanap kung sino nga ba ang magiging Miss Universe Philippines. Pero ayun si Bea sinasagot. Oo, pero hindi niyo talaga matanggap. Naloloka talaga ako sa inyo at nakakatuwa kayo. Ganon! Pero isa lang masasabi ko, si Bea ang magiging Miss Universe Philippines natin. Sa ayot sa gusto nyo. Charot! So, yun. So, kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo. Ayan, charot-charot ko lang yan ha. Seryosohin ninyo. So, syempre, maraming salamat po sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.